Ngayon mga kapatid, magre-recap lang po tayo no, sapagkat ito ay na-discuss ko na po sa inyo patungkol po doon sa dalawang saksi na kung saan dito namang pong aklat ng pahayag 11.3 may tinutukoy po dito na dalawang saksi. Sino nga ba sila? Base po dito sa ating bibigyan po ng reaction no, dahil recap lang po tayo at ito ay na-discuss ko na. At para doon sa mga nahabaan doon sa discussion patungkol po sa live, ito po yung pinaka-summarize natin. Ngayon, pakinggan natin sa paliwanag niya patungkol po dito sa dalawang saksi. Pakinggan ninyo. Usapan ang tribulation or ang end times. Ngayon, sino nga ba talaga itong dalawang saksi na ito o yung tinatawag nating two witnesses? Revelation chapter 11 verse 3. Isusugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. So itong dalawang saksi na to, ine-expect na lumabas to pagdating ng tribulation. Sino to yung dalawang saksing ito? Base sa kanyang paliwanag, alamin natin. At itong dalawang saksi na ito, hindi lang sila basta-basta. Kasi sinasabi po ng Biblia, sila po ay may taglay na kapangyarihan. So may tumutukoy siyang dalawa. Parang dalawang persona o dalawang tao. Okay? Nakakagawa po sila ng himala. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 11. So dito siya kumuha ng parang conclusion na tumutukoy ito sa dalawang tao na dalawang propeta. Pakinggan ninyo kung ito ay isang aangkop dito sa talata na kanyang ibinigay. Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraan mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. So dahil nga po sa ipapakita ng dalawang saksi na ito pagdating po ng tribulation, ayon nga po dito sa vision ni John sa Revelation, maraming mga teorya po ang nagsasabi patungkol sa kung sino nga ba talaga itong dalawang saksi. Pansin po ninyo, may nabanggit siya napakaraming teorya patungkol po sa dalawang saksi. Kaya lito ang mga tao ngayon sa daming iba't ibang mga version patungkol po sa dalawang saksi ay malilito talaga kayo. At ito yung napag-aralan po natin sa episode 1 at episode 2. Ano ho? At dito inaalam pa natin sa episode 3 bakit ang kanilang pagkaunawa doon sa dalawang saksi ay dalawang tao lang o dalawang propeta. Magpatuloy tayo. Saksi na ito. Una po, sinasabi po ng ilan, maaaring itong dalawang saksi na ito, maaaring sila si Moses at si Elijah. Napasin po ninyo ho, yun ay kumalat na sa buong mundo. Kaya ang paniniwala ng mga tao na si Moses daw at si Elias, pati dito sa nangangaral. So ayon nga po sa binasa natin, meron silang kakayanang gumawa po ng himala. So doon sila bumase, doon sa mga binabasa nila. Pero hindi nila alam kung sino yun. So meron po talaga silang kapangyarihan na galing po sa ating Diyos na pwede po nilang i-perform pagdating po ng tribulation. At alam naman po natin, itong si Moses and Elijah, kung babalikan po natin yung Old Testament, meron po silang mga ginawang kababalaghan o meron din po silang ginawang himala nung panahon po. So dito sila kumukuha ng basihan sa kanilang mga ginagawang himala dito kay Elias at kay Moises. Yun ang pinapaliwanag niya. So ginamit po sila ng Diyos upang ma-reveal po yung kapangyarihan po ng Diyos sa pamamagitan po nila. At sinasabi po ng ilan, pwede pong bumalik itong dalawang ito, si Moses and Elijah. Kasabi, yung sinasabi niyang bumalik, kasi nga po, meron tayong tinutuklasan sino yung dalawang saksi na mangangaral sa panahon po ng kapighatian sa 7 years tribulation. At yung kanya ang pinapaliwanag, maging si Moises daw at si Elias, at yan ay parang babangon muli. At ngayon, patuloy pa natin pakinggan ang kanyang paliwanag. Bakit po? Kasi po sila po yung may kakayanang gumawa po ng mga ganyang klaseng himala. Halimbawa na lamang po, si Moses. Alam naman po natin, nung panahon po na sila po ay nasa Egypt, nagpadala po ang Panginoon ng 10 salot. At ang unang salot na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, naging dugo po yung tubig. So dahil nga po si Moses, nagawa niya po na gawing dugo yung tubig doon po sa Egypt, at itong dalawang saksi, sinasabi nga po na meron din silang kakayanang gawing dugo yung tubig pagdating po ng tribulation. So sinasabi po nila, makakagawa po nito is si Moses.
Kaya darating po ang panahon, pagdating ng tribulation, babalik po si Moses upang gawin po yung himala po na ito. Nakita ninyo? Parang in-emphasize agad niya. Binigyan agad ng conclusion na si Moses daw yung babalik para mangaral ng ebanghelyo doon sa panahon ng tribulation. Napansin ba ninyo? Parang siya lamang at si Elias, kaya dalawa lang. Pero sa napag-aralan natin, hindi po yung lahat ng sumusunod sa aral at turo ni Kristo, yun po ang dadalhin doon para ipangaral ng ebanghelyo. Hindi lang po dalawang persona. Maaring kasama sila pero hindi lang dalawa. At marami po yun. Patuloy pa natin pakinggan. At bukod po sa ganyang himala na pwede nilang gawin, nakita po natin ayon sa binasa po natin dito sa Revelation, itong dalawang saksi, may kakayanan po silang talunin yung kaaway po nila o yung kalaban nila sa pamamagitan ng apoy. At kung babalikan din po natin, matatalo daw sa pamamagitan ng apoy. Hindi po literal na apoy na lumalabas sa kanilang bibig, kundi aral at turo na kung saan ay mula kay Kristo Jesus. Yun ang ibig sabihin po, ipapangaral ng ebanghelyo. Hindi po literal na apoy. Kasi binibigyan nila ng emphasize, kino-compare sa ginawa ni Elias na literal talaga nagpababa ng apoy si Elias sa panahon po ng lumang tipan. Pero pinapaliwanag doon sa aklat ng Apokalipsis, yung dalawang saksi, ay hindi literal na talagang maglalabas ng apoy sa kanilang bibig, kundi yung salitang apoy, ito po'y aral at turo ni Kristo na parang apoy natutupok sa kalaban kasi ayaw nilang maniwala sa ebanghelyo. Yung Old Testament, halos 1,000 taon na po ang nakaraan, may ganyan pong pangyayari na sa pamamagitan po ng apoy, napabagsak po nila yung mga kaaway po nila. At alam niyo po kung sino po yung ginamit po ng Diyos dyan? Si Elijah. Ayon po sa 2 Kings chapter 1 verse 12, ngunit sinabi ni Elias or si Elijah, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka. Pansin po ninyo yung talata na ibinibigay niya. Ang layo doon sa connection na nagbubuga ng apoy. Samantalang dito naman nagpapaulan ng apoy. Kaya hindi pwede mag-connecta yung kanyang paliwanag sapagkat totoo naman na nangyari kay Elias na nagpababa ng apoy. Pero iba yung connection doon sa nagbubuga ng apoy. Malinaw po ba? Patuloy pa natin. Yung 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Kita po natin, si Elijah, meron pong ganyang kakayanan na ginawa noong Old Testament. Kaya sinasabi po nila na maaaring si Moses at si Elijah itong dalawang saksi na ito pagdating ng tribulation. Dahil nga po sa ganong kakayahan nila. So, yun ang kanyang paliwanag. Pero nakita natin yung dalawang saksi yun, hindi si Elias at si Moises. Ang tinutukoy po dito ng 2 olibo, 2 kandelero, tumutukoy ito sa mga taong tagasunod ni Kristo. At isa pa rin po nagpapatunay na posible na si Moses and Elijah, itong dalawang saksi na ito, dahil po nung panahon naman ng New Testament, sila po ay nagpakita dito po sa Mount of Transfiguration. Matthew chapter 17 verse 3. At nakita ng tatlong alagad sina Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So sinasabi po kasi nila kung posible po na nakabalik si Moses and Elijah nung panahon po ng Panginoong Kristo, sa panahon din po natin ngayon, kung mangyayari man po yung tribulation, posible rin po na makabalik po itong si Moses and Elijah. Ngayon, kumuha siya ng talata. Dapat yung malaman, yung ibinibigay niyang talata, talaga nagpakita yon, pero merong mensahe doon. At ito yung mensahe para maintindihan natin. So sa 3 siya bumasa, basa tayo ng 5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila na nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap. At nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. So ibig sabihin po, doon sa ganitong pagkakataon, ang pakikinggan si Jesus, hindi po si Elias at si Moises. Dapat yun ang malaman po ninyo, mga kapatid, sapagkat hindi nila nalalaman ang ganitong magaganap at nangyayari. Sapagkat ito'y naganap para meron pong ipakita sa atin na maraming pong sumusunod sa aral ni Moises, di ba? At yung mga pagdating ni Elias, na kung saan yung pala si Juan Bautista, di ba? May mga ganyang bagay na para ipakita na yung kapangyarihan ng Diyos hindi natin malirip, hindi natin basta-basta maunawaan. Kaya nga po, nagbibigay tayo ng paliwanag, ibinabase din natin sa kasulatan. Katulad po nito, no? Yan ang mga bagay na ipinapaunawa. Na sinasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. O, di ba? Pakikinggan ba niyo si Moises? Pakikinggan nyo ba si Elias?
kundi nakikipag-usap po si Jesus kay Elias at kay Moses, na kung saan sino po ang pakikinggan? Sabi ng Ama, yung kanyang minamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan. Ang pakikinggan natin yung kanyang anak. Malinaw po ba? Sabi po kasi nila, kung posible po na nakabalik si Moses and Elijah nung panahon po ng Panginoong Kristo, sa panahon din po natin ngayon, kung mangyayari man po yung tribulation, posible rin po na makabalik po itong si Moses and Elijah. At alam naman po natin, itong si Moses matagal na po siyang namatay. At si Elijah naman po, alam natin matagal na po siyang kinuha ng Diyos. Pero sa kabila po ng yon, nakakabalik pa rin po sila dito sa mundo. Kaya sinasabi po talaga nila na posibleng si Moses at Elijah itong dalawang saksi na ito. Ngayon, ang paniniwala. Kaya kumalat ang ganong balita. Pero natuklasan natin na yung tinutukoy na dalawang saksi ay meron pong significant doon sa dalawang punong ulibo at doon sa dalawang kandelero. Ano po, ay napaliwanag na po natin yan. Kaya reviewhan lang po ninyo yung mga episode natin, 1 and 2. Hanapin na lang po ninyo sa ating channel. Ano po? Ayon po sa Jewish tradition, ine-expect din po nila na itong si Moses and si Elijah ay babalik. Kasi po sinasabi po nila, ayon din po sa propesiya, babalik nga po itong si Prophet Elijah. Malakay chapter 4 verse 5. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. So yun po yung sinasabi po nila. Kasi nga po, ninyo, no? Yung talata na kanyang ibinigay, parang ini-emphasize niya, babalik sa panahon ng tribulation. Ngayon, balikan natin yung kanyang Malakyas. Itong Malakyas 4:5, kung babasahin po natin, isang bagay na naganap na po iyan. Tayong babasa. Ano po sinasabi ng kasulatan? Sabi po dito, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Yan, para maintindihan natin. Sa kanyang paliwanag ay ang layo doon sa tamang konsepto. Samantalang ito ay paghahanda ng Panginoon Kristo. Kaya yung sinasabing Elias, na nga po yung si Juan Bautista. At yung sinasabi nila, kaarawan daw ni Yahweh, hindi po, kaarawan niya ng Panginoon Kristo, hindi ni Yahweh. Ito ay paliwanag ko na po doon sa ating live na kung saan yung Yahweh ay hindi ang pangalan ng Diyos. Ano po? Ang ating kinikilala dito sa lupa ay ang ating Panginoon Kristo na gumawa ng himala. O ngayon, pakinggan pa ninyo ang kanyang paliwanag patungkol po dito. 4 verse 5. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. So yun po yung sinasabi po nila. Kasi nga po, pagdating nga po ng kakilakilabot na araw ni Yahweh, darating pa lang po yun, pagdating pa po ng panahon. Darating pa daw ng panahon. Sino ba si Elias na tinutukoy dito? So magpapaliwanag po ay si Mateo sa mga bagay na yan. So pupuntahan natin, puntahan natin yung Mateo 11:13. Sapagkat bago pa dumating si Juan, ipinahayag na ng lahat ng mga propeta at ng kautusan ni Moises tungkol sa paghahari ng Diyos. Iyan po yung paghahari ng Diyos. Ngayon, para mas maintindihan natin pagdating po ng 14. Okay, sabi po sa 14, at kung naniniwala kayo sa mga pahayag nila, si Juan na nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. Nakita po ba natin? Yan po ang ibig sabihin diyan na si Elias ay isa rin pala kung si Juan ang tinutukoy diyan na darating. Malinaw po ba? Sapagkat yung espiritu ni Elias ay nasa katauhan ni Juan. Yan ang dapat yung malaman. Po? Okay, magpatuloy pa tayo sa ganitong pag-aaral. Sugo po itong si Prophet Elijah. At bukod po dyan, sinasabi rin po nila na meron kasing pangako po yung Diyos na magre-raise siya ng isang prophet na katulad nga po ni Moses. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. So sinasabi nga po ng ilan na maaaring si Moses din po itong propeta po na ito na tinutukoy na pipiliin ng Diyos para nga po dito sa mga Israelita. Pangalawa po, mali po ang pipili ginawa na nga siyang propeta at gagawin pa uling propeta. Balikan natin yung talatang iyon, ilinaw natin. Kasi ang kanyang unawa na yung propetang iyan ay iniisip na
si Propeta Moises uli at magbabangon? Tignan natin. Tayo po magbasa at bigyan natin ng paglilinaw. Sabi po dito, sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon ng inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo, katulad ko, at kailangang makinig kayo sa kanya. Yan po, kadugo pala eh. Hindi rin po siya. Pag sinabing katugo niya at katulad niya, hindi naman pala siya yun. Ang sabi, makikinig kayo sa kanya. Eh bakit itong ibang mga Israelita hindi nakikinig kay Moses? Kaya ibig sabihin po dito na ang tinutukoy na propeta ay hindi po si Moises ayon po sa kanyang pagkaunawa dito. Yan daw ay si Moses. Eh ngayon, ipinapaliwanag sa talatang ito, ang tinutukoy po ay ang ating Panginoon Jesucristo. O babasahin po natin sa Juan 5:46. Alamin natin dito sa kanyang mga sulat. Juan 5:46. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Yan. Ibig sabihin yung sulat ni Moises, yung ipinapahayag na Moises patungkol po dito sa binabasa po natin sa Deuteronomy 18:15, pinapatungkol pala ito kay Jesus. Yan po sa 5:46 po ng Juan. Yan po ang malinaw. Di ba ito ulitin ko? Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Pero ang paliwanag niya ay para si Moises o si Jesus, itong Moises na sinasabi niya. Samantalang ito'y magaganap po sa panahon ng katawang tao ni Kristo, yung unang pagparito niya sa pagkakatawang tao. So itong propesiyang ito ay natupad po sa panahon ni Jesus. Bakit? Tinatawag din po siyang propeta. Ito po ang sabi sa Juan 6:14. Yan. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Pansinin po ninyo, sinasabi nila na si Jesus ay propeta na hinihintay nila na darating dito sa mundo. Di ba't yun ang propesya dito sa 18:15 ng Deuteronomeo na natupad sa bagong tipan? Kaya ito'y binabasa natin. Kaya mali po ang explanation nitong isang mangaral. Ililigaw lang kayo sa tamang aral ni Kristo. Pakinggan nyo ha kung bakit ko sinabing mali ang aral niya. Balikan natin ng kaunti. Sabi rin po nila na meron kasing pangako po yung Diyos na magre-raise siya ng isang prophet na katulad nga po ni Moses. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Diba? Makinig kay Jesus, hindi kay Moises. Malinaw po ba? So sinasabi nga po ng ilan na maaaring si Moses din po itong propeta po na ito na Maaaring din si Moses din po. Bakit ka makikinig doon sa iba? Bakit hindi mo maituwid ang ganitong aral? Maaaring siya din ay nakiisa sa ibang nangangaral na ang layo sa katotohanan. Tukoy na pipiliin ng Diyos para nga po dito sa mga Israelita. Pangalawa po, sinasabi naman ng ilan, maaaring itong dalawang saksi po na ito na lalabas sa tribulation ay si Enoch and si Elijah. Kung pasinin niyo, no? Nagbigay na ng example kay Elias at kay Moses, bakit magbibigay ka pa ng another example kay Enoch o kay Elijah? Bakit hindi ka ba sigurado kay Elias at kay Moises? At ngayon magbibigay pa ng paliwanag para kay Enoch at Elijah? Ibig sabihin, hindi sila makakuha ng tamang aral kasi nga po, hindi sila napagkalooban na maunawaan yung kasulatan. Tingnan natin pa kanyang paliwanag. Baka mailigaw din kayo nito mga kapatid. Huwag kayo basta maniniwala. Alam niyo po kung bakit sinasabi po nila na si Enoch and Elijah itong dalawang saksi. So alam naman po natin itong si Enoch, bagamat hindi po siya talaga nabanggit ng marami dito po sa Genesis, pero nakita po natin dahil nga po sa pagsunod niya sa Diyos, paglalakad niya kasama ang Diyos, siya po ay bigla na lang kinuha ng Diyos. Kapansinin po ninyo yung ganoong pananalita. Kapag ikay merong pagsunod sa Diyos, yun po ay binibigyan po ng privilege ng God. Kaya nga, kung tayo marunong sumunod sa mga aral at turo ni Kristo, maaaring makasama ka kasi yun ang hinahanap ng mga taong marunong sumunod sa aral at turo ni Kristo. At hindi po siya namatay. At alam naman po natin, itong si Prophet Elijah, bigla na lang din po siyang kinuha ng Diyos sa pamamagitan po ng ipo-ipo at dinala po siya doon sa langit. So ngayon, dahil nga po hindi sila namatay,
Pagdating po ng tribulation, doon pa lang po nila mararanasan daw itong kamatayan. Dahil ito pong dalawang saksi po na ito, pagdating nga po ng tribulation, mamamatay po kasi sila. Alam mo, bago natin unawain yung kanyang babasahin, ang kamatayan nila ay 3 araw laang at kalahati. Pansinin ninyo, hindi ka totaling namatay ng mahabang panahon. Meron pong pangyayari diyan kasi yan tribulation na po. At diyan po ay magaganap po yung natitirang 3.5 years. Talaga wala nang kamatayan eh. Ang tinutukoy dito sa Revelation 11:7, yung mga banal na yan, nangaral ng Ebanghelyo. Ang naging sitwasyon diyan, kinalaban sila nung halimaw at pinagpapatay sila. Within 3 days and a half, binauhay na muli sila, binango ng Panginoon. Pakinggan nyo, ang layo sa kanyang paliwanag, talagang ilalayo kayo sa katotohanan. Revelation chapter 11 verse 7 to 10. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. Ang kanilang bangkay ay nakahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, nabasa ninyo? O napakinggan ninyo, nakita ninyo? Sa loob ng 3 araw, ano nangyari? Ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao. Pinagmamasdan yung bangkay, so hindi na ilibing. Pinatay lang po sila at nakahandusay yung kanilang mga bangkay sa lansangan, O tuloy pa natin. Mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. So, ibig sabihin, saan nakahandusay? Sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang bansa. O hindi lang dalawa yun. Napansin po ba ninyo? Tuloy pa natin. At hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. O ibig sabihin, hindi na ilibing ang kanilang bangkay. Ibig sabihin, ang kamatayan nila ay 3 araw lang. Nakita ba ninyo? O ngayon, patuloy pa tayo mag-usisa. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Yung pagkamatay ng 2 saksi, sino-sino yun? Ay nagkalat nga sa buong bansa, nakalagay po diyan, wika. O, pinagmamasdan nga sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. O ibig sabihin, iba't ibang lahi, iba't ibang bansa ay nagkalat ang kanilang bangkay. O, tuloy pa natin. Diriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. So nakita naman po natin mga kapatid, sa sinasabi po ng Bible, ayon sa vision ni John, nagpakita na po siya ng spoiler. So, ibig sabihin po, itong 2 saksi po na ito na isusugo po ng Diyos, mamamatay po sila. Sabi hindi po dadalawang spoiler dyan. Ang mga taong tagasunod ni Kristo, marami yun Di ba yung mga nangangaral, pumili nga si Kristo ng 12 alagad para ipangaral ang Ebanghelyo. At hindi lang 12 alagad. Di ba, nagmumultiply sila. Marami yung sumusunod kay Kristo. Kung papansinin po ninyo. Ganun po yun, ibig sabihin ng saksi. Tumutupad sa mga aral at turo ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng saksi, nagsasalita ng katotohanan. na po maraming mga tao ang magagalak. Buong mundo po nakikita po ng pagkamatay nitong 2 tao po na ito. So dahil hindi nga po namatay si Enoch and Elijah, hindi po Yun, agad in-specify agad nila. Binigyan agad ang conclusion na yung 2 propeta tumutukoy daw kay Enoch at Elijah. Grabe pala sila magturo, Pag wala ka talaga yung pag-uusisa sa salita ng Diyos, ay siyempre paniniwalaan nyo din sila. Ay, ibig sabihin, madadala kayo sa maling aral. Muli ninyong balikan ito, Pakinggan nyo muli. buong mundo po nakikita po ng pagkamatay nitong 2 tao po na ito. So dahil hindi nga po namatay si Enoch and Elijah, hindi po nila naranasan ng kamatayan, kwalipikado po sila na sila nga daw po itong 2 saksi na Hindi nakaranas ng kamatayan, balikan nga natin yung sinabi niya. Pakinggan nyo mabuti, ha? nga po namatay si Enoch Ulit. na isusugo po ng Diyos, mamamatay po sila. Sabi nga po, maraming mga tao ang magagalak. Buong mundo po nakikita po ng pagkamatay nitong 2 tao po na ito. So dahil hindi nga po namatay si Enoch and Elijah, hindi po nila naranasan ng kamatayan. Dilito kayo, Namatay kanina, tapos ngayon hindi raw nakaranas ng kamatayan. Ano yun? Parang hindi nyo na usisa yung ganoong panalita. Namatay, tapos hindi nakaranas ng kamatayan. Ikamamatay lang, kababanggit lang niya at binasa nga doon sa kasulatan. 3 araw at kalahati. O, di ba?
Patuloy ninyo. Kwalipikado po sila na sila nga daw po itong dalawang saksi na tinutukoy sa vision. Qualifado pa daw. Qualify. Naku, sana yun ang kanilang talagang ipinupunto na dalawang saksi ay sina Elijah at o si Enoch. Naku po. Pag-aralan yung mabuti ang mga talatang ito na mababasa pa ninyo sa kanyang ipapaliwanag. Na ililihis kayo sa tamang aral ni Kristo. Inilalagay kayo doon sa unawa na kung saan ay ang layo sa katotohanan. Ni John. At panghuli po, sinasabi po nila na hindi po si Moses, hindi rin po si Elijah or si Enoch. Napansin ninyo? Ang dami niyang paliwanag na kung saan ay hindi na raw si Elias, hindi si Moses, hindi si Enoch. Sino kaya? Pakinggan pa natin. Sabi po ng ilan na ordinaryong tao lang din po. Ano? Ordinaryong tao? Unknown. Hindi po pumipili ang Diyos na unknown. Tandaan po ninyo, kapag pumili ang Diyos, di ba't binibigyan nga ng pangalan? Di ba? Binabago nga ang pangalan katulad ni Pedro. Ano ba ang dati niyang pangalan? Di ba? O, si Simon. O, si Apostol Pablo. Ano ang dati niyang pangalan? Di ba? Saulo. O, di ba? May pangalan. Tapos ang kanyang tutukuyin ay unknown. Malabo sa katotohanan itong kanya pinapaliwanag. Itong magiging dalawang saksi. At hindi po itong mga biblical characters na namatay na po or bigla na lang pong nawala. Sinasabi po nila na itong dalawang saksi po na ito, hindi po sila nanggaling doon pa po sa nakaraan. Sila po mismo yung tao po sa panahon po ngayon. Kasi saan siya nakakuha ng ganong pangungusap at kaisipan na kukuha daw sa panahon ngayon? Ang dagal-dagal pa ng mga mangyayari at magaganap. At hindi nga natin alam ang pagbabalik ni Kristo. At malalaman lang natin yun kapag nagkaroon po ng pagkabuhay na muli. Iyon po. At doon magsisimula po yung mga banal na mangangaral ng Ebanghelyo. Sila yung tinutukoy na dalawang saksi na magsasabi ng katotohanan, na magtuturo, ipagpapatuloy yung Ebanghelyo ni Kristo para yung iba sumampalataya at maligtas. nga po mga kapatid, wala naman pong sinabi si John na specific na tao kung sino itong dalawang saksi na ito. Wala daw specific. Kalinaw-linaw. Merong tinutukoy doon sa Pahayag 11.3. Yan nga kinuha niya. O balikan natin. Sino ba tinutukoy dito sa Pahayag 11.3? Basahin natin ito. May ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. O diba? Inililino. Merong nga ipagkakaloob. Tapos sasabihin niya, hindi ma-identity. Ay dito malinaw po. May pagkakaloob sa aking dalawang saksi. Yun ang dapat ating malaman mga kapatid. Ang sabi dito, at sila'y magsisipang hula o mangangaral ng Ebanghelyo. O sa loob po ng 1,260 araw, nararamtam ng masagaspang na kayo. O basahin natin sa ibang salin para maintindihan ninyo yung sinasabi itong magsisipang hula. Sa mga araw na yon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. O di ba't kilala yan? Dapat kilala din natin. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi. Kailangan yun. You must be confess your sin. Bakit? Kasi nga po, binigyan lang po ng allotted time ang pangangaral sa loob lang ng 1,206 days. Pag sinuma po natin yan, 42 months. At iyan ay kapag taon naman ang bibilangin, 3 taon at kalahati lamang. O di ba't napakalinaw? Yun ang dalawang saksi. Paano sila makakapangaral kung dadalwa? Kaya nga kung makapansin natin yung panahon ni Kristo, di ba? Pinagbilinan ang mga alagad. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. O di ba? Ngayon, kung hindi natupad yun sa kanila, matutupad ito sa panahon ng 7 taong kapighatian at doon papasok para malaman po ninyo. Ang kanyang paliwanag ay pinapatungkol sa 2 tao lamang. Patuloy natin pakinggan. At the same time, pinaliwanag pa niya na hindi lang sa 2 tao lang. Unknown. Hindi kilala. Magpatuloy tayo. Ito, ang sinabi niya lang po, 2 saksi. Kasi kung sinasabi po nila kung ito nga ay si Moses, si Enoch, or Elijah, sasabihin po ito ni John. Kasi kilala niya po itong 3 tao na ito So papangalanan niya po itong 2 saksi na ito kung kakilala niya po. Ngayon, wala naman po tayo nakitang pangalan ng 2 saksi. Kasi nga, hindi mo naintindihan yung 2 pangalan ng saksi. Tinutukoy nga po dito sa 11.3, malinaw po yung 2 punong olibo.
yung dalawang saksi. Ito'y, kung ididiretso mo lang doon sa verse 4, ayan. Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon sa buong mundo. Yun po yun. Ay hindi ba pala itinutuloy ang pagbabasa ng mga talata, kaya hindi niya maintindihan kasi napuputol. Kaya napuputol din ang pangunawa pag pinuputol yung pangungusap. Talata lang at doon sila na bumabase. Hindi na nababasa, kung itutuloy mo lang yun. Tuloy-tuloy lang ang pagbabasa para maliwanagan. Kaya mga kapatid, ganyan ang gawin ninyo. Huwag basta kayo maniniwala kung ang kayong tinuturo ay patungkol doon sa kanya lang nalalaman, nakakaasagap ng balita, tayo talagang tinitingnan natin sa kasulatan. Tuloy pa natin. So ibig sabihin po, itong dalawang saksi po na ito, mabubuhay pa lang or buhay na po sa panahon natin ngayon. Ang hirap magpaliwanag. Mabubuhay pa lang o buhay pa lang. Ang hirap ng gano'n. Tingnan nyo, pansinin niyo ang kanyang paliwanag. Nililigaw na, nililito pa kayo. Pansinin nyo ha, konting ipod pa sa unahan. Saksi. Kasi kung sinasabi po nila kung ito nga ay si Moses, si Enoch or Elijah, sasabihin po ito ni John. Kasi kilala niya po itong tatlong tao na ito eh. So papangalanan niya po itong dalawang saksi na ito kung kakilala niya po. Ngayon, wala naman po tayong nakitang pangalan ng dalawang saksi. So, ibig sabihin po, itong dalawang saksi po na ito, mabubuhay pa lang or buhay na po sa panahon natin ngayon. Bubuhay pa lang o buhay na. Ang labo, di ba? Parang binigyan kayo ng brainwashing, tinitwist ang inyong kaisipan. Pwede kayo maniwalang buhay, pwede maniwalang patay. Di ba? Yan ang dapat nating malaman. At lalabas na lang po sila pagdating ng tribulation. Lalabas lang pa daw sila. Hindi po lalabas, magkakaroon ng pagkabuhay na muli kung binasa sana niya yung Apocalypse chapter 20 verse 5-6, 4-5-6. Doon natin makikita meron pong pagkabuhay na muli. At doon lalabas yung mga banal na mga ngaral po sa loob ng 1,260 days. Yun po ang dalawang saksi na tinutukoy na mga propetang nagsasabi ng katotohanan. Hindi po literal na talagang dalawa lang. Upang magbigay po ng mensahe po ng Diyos at magpakita ng himala. So sinasabi po sa Tama naman po. Magbibigay sila ng himala at magpapahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi dalawa, specific na dalawa. Kaya po na ito, na itong dalawang saksi, wala pa pong nakakakilala po dito. Bigla na lang po siyang lilitaw. At sila magiging public figure pagdating po ng tribulation. Hindi po ganun. Ang Diyos po, may pinili na talaga. Kasi ang pinipili ng Panginoon, yung sumusunod kay Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, nakikilala niya yung kanyang mga tupa. At yung mga tupa, kilala niya. Kilala na mga tupa yung sinusundan nila. Kung ikay tupa ni Kristo, di sinusundan mo siya. Maaring ito nangangaral hindi sinusunod si Kristo. Na magbabahagi ng salita po ng Diyos. So mga kapatid, dahil hindi nga po pinangalanan ng Bible kung sino tong dalawang saksi, huwag din po natin pangalanan kung sino nga ba ito. Sino siya para hindi natin pangalanan? Pinakita na po doon, yung dalawang saksi doon ay yung dalawang kandelero. O pansinin natin ha, yung dalawang ilawan. Iyan ang sinasabi diyan, yung dalawang punong olibo. Sino yun? Ito ay naipaliwanag ko na po sa episode 2. Yung dalawang punong olibo. At yung episode 1, yung po ang dalawang ilawan na tinutukoy ay ang dalawang iglesia. O, di ba? O, na-specific natin. Naipaliwanag ko po. Kaya ilagay po ninyo o puntahan ninyo, pag-aralan ninyo, pakinggan nyo yun at na makikita ninyo na hindi po dalawang taong tinutukoy. At para sa kanya, hindi daw kilala. Para sa atin, makikilala natin kung tayo nagbabasa ng kasulatan. Magiging dalawang saksi pagdating po ng tribulation. Basta po ang malinaw, merong dalawang saksi na lilitaw pagdating po ng tribulation upang magbahagi ng salita ng Diyos, maggawa po ng mga himala, at sila po ay mamamatay. Pero mga kapatid, mamamatay, ilang araw, diba? 3 days and half lang. Ang kamatayan, hindi naman kamatayan na, ang kamatayan na tinutukoy, may period po yun, di ba? Na kung saan talagang nailibing. Hindi naman nailibing sila Nagkalat ang kanilang bangkay sa ibabaw ng paligid, di ba? O, di ba? Kung talagang namatay sila, ililibing yung kanilang katawan. Hindi man nailibing After 3 days nga, binuhay na muli ng Diyos na makapangyarihan. O, di ba? Nailalayo kayo sa tamang unawa, sa tamang diwa ng kasulatan. Sa kanyang pangangaral, kayo ay ililihis para iligaw kayo. Kawawa kayong kung inyong paniniwalaan yung kanyang mga pinagsasabi. O, di ba? Paniniwalaan ba ninyo?
tuloy pa natin. Itong dalawang saksi po na ito, bagamat sila po ay mamamatay, itong dalawang saksi po na ito ay muling mabubuhay. Tama naman. Kaya pinaliwanag ko muling mabuhay. Kailan? Ikatlong araw at kalahati. Hindi naman sila nailibing. So hindi po matatapos na sila ay mamamatay lamang po. Mabubuhay po muli sila. Ito po yung sinasabi dito sa Revelation chapter 11, verse 11 to 12. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, Yun, malinaw. Inulit uli natin ha. Kanina nabanggit na natin yan. Kaya yung dalawang saksi, hindi yan nailibing. Hindi sila nakaranas ng paglilibing. pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. So yan po napansin ba ninyo? After 3 days, binuhay na muli at umakyat sa kalangitan. Maaaring salubungin ng Panginoon. Kasi yun ang kaligtasan eh. Kapag sila inalis na doon sa lugar ng kapighatian. May nagtuturo, hindi raw kasama doon ang mga hintil. At yun daw lang ay para sa mga Hudyo. Maling kaisipan yun. At nakita natin diyan, meron pong pinalad na bubuhayin sa unang pagkabuhay. Kasama ng mga banal. At kawawa naman pala yung hindi makakasama sa unang pagkabuhay. Kasi sa unang pagkabuhay, makikita natin na wala sa kanila yung ikalawang kamatayan. Hindi sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Diba? O patunayan natin. So, puntahan natin yung Pahayag chapter 20 para maging malinaw sa inyo na sila po ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Basahin natin ito. Pahayag 20 verse 6, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patayan. Tingnan po niyo ha. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. So, malinaw po ba? Kaya pag hindi kayo nag-iisip ng mga bagay na nangyayari sa hinaharap, liwanag-liwanag naman kung tayo marunong lang umintid at umunawa, hindi tayo maililigaw kung may ganitong nangangaral. Mga kapatid, yung vision ni John patungkol po dito sa dalawang saksi. Muli mga kapatid, wala pong sinasabi yung Bible na pangalan ng dalawang saksi. At hindi po natin alam kung ano po talaga yung identity nitong dalawang saksi. Pasin nyo, hindi nila daw alam yung identity ay napakita na po sa atin. Yung dalawang saksing iyon, kaya panoorin po ninyo yung ating episode 1 and 2. At doon makikita ninyo yung dalawang identity. Saksi po na ito. Pero malinaw po mga kapatid, nalilitaw po itong dalawang saksi na ito pagdating ng tribulation. At meron po silang mission po dito sa mundong ito. Hindi po natin alam kung sino po sila. Hindi daw niya alam. Katapat nating maalaman mga kapatid. At iyan ay na-discuss ko na po. So ilalagay ko na po sa description yung link na yon. So hanggang dito na lang po. At yun ay nakita natin na kung saan ay ililigaw lang kayo ng ganitong mga ngaral na kung saan ay hindi nila napagkakilala yung dalawang saksi. Okay? So, salamat pong muli sa inyong panonood at pakikinig. Nakita natin dito sa mga nangangaral ay inilalayo ang inyong diwa sa tamang aral patungkol kay Kristo. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa Diyos po ang papuri. Pagpalain po kayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.